Hi guys, thank God, another lunch, another ulam, another pag-iisip na naman. Kaya naman i-share ko sa inyo itong another K-drama cravings ko. Ulitin ko, kaya naman please lang, pag hating gabi na, huwag kayo manonood ng K-drama. Oops, baka naman misinterpret na naman ng iba dyan. Ang sabi ko po, huwag hating gabi manonood ng K-drama kasi mahirap na, baka mag-crave kayo gabi na. Pero hindi ko sinabing hating gabi ko to niluluto. Ayan, malinaw na. Isa ito sa favorite dish ko dahil masarap at healthy. Meron din kasi siyang protein at vegetables. Kaya naman complete meal na, naghiwa lang nga ako ng carrots, potato, onion, and garlic. Itong garlic, ang dami kong i-prepare, hindi ko yan gagamitin lahat. Para naman hindi hassle na kada luto ko, magdidikdik ako ng bawang lalo na kapag maraming bawang ang gusto ko. Kaya naman pwede nyo rin gawin to, magpe-prepare lang kayo ng garlic gamit ang inyong food processor para mas mabilis. Kung wala naman, pwede nyo namang chop-chopin gamit ang inyong mga kutsilyo. Tsagaan nga lang. Lalo kung marami, tapos kunin nyo ang inyong malinis na container, lagyan na cooking oil. Ako ang ginagamit ko, olive oil, with sunflower oil para medyo mas mura-mura at healthy. Tapos, i-store ko lang yan sa ref, pero 3 days lang ang tinatagal dahil nauubos din agad. Shiitake mushroom po yan, pwede kayong gumamit ng kahit anong mushroom na gusto nyo. This is vermicelli noodles, pero hindi ito yung kilala nating mga Pinoy na pangsotanghon. Usually, yung pangsotanghon ay gawa sa mung bean starch, while this Korean glass noodles are made from sweet potato starch. Yes po, sinerch ko lang yan sa internet, check nyo lang din. Ibababad ko lang siya sa water room temperature ng mga 10 minutes or habang pinaprepare ko yung aking mga ingredients. At imimix ko na rin sa isang lalagyan yung aking mga sauce. Pagsasama-samahin ko lang yung soy sauce, oyster sauce, fish sauce, vinegar na yung gamit ko ay brown rice vinegar, pero kung anong meron kayo dyan, gamitin nyo. Sugar and honey, pwedeng honey lang, pwedeng sugar lang din kung ano ang available na meron kayo. Yung garlic na na-prepare ko na pwede nyong gamitin anytime. Pepper and sesame oil. Para sa complete list of ingredients, don't worry, pinopost ko po yan sa description box or sa comment section. Check nyo na lang guys. Last, maglalagay ako ng samjang, isa siyang Korean soybean paste. Pero milder version siya, kaya sa mga hindi mahilig sa maanghang, okay na okay yan. Kung wala kayo yan, pwede namang wala, don't worry. So optional siya, pero must try. Magigisa lamang ako ng garlic gamit ang aking cute na pastel casserole from Massflex. Syempre yung link pinopost ko sa comment section or sa description box. Check nyo na lang. Ito yung aking chicken leg and thigh part. Naglagay lang ako ng mga pampalasa, asin, paminta at konting patis at hinayaan ko lang maluto hanggang sa maging slightly brown. Itusta-tusta lang natin ng bahagya. Tinatakpan ko para magtubig pa yan hanggang sa mantika na lang ang matira at maparito siya sa sarili ng mantika. Pag na-brown na yung ating chicken, ihulog lang natin yung potato at carrots. Isasabay na natin yan dahil medyo matagal silang maluto. At ilalagay ko na yung aking prepare na sauce kanina. Soy sauce, oyster sauce, fish sauce. Ayan, nakasulat sa screen. Hiningal sa pagbanggit no. Haluin lamang. Hayaan kumulo, pagkatapos takpan, hinaan ng apoy at let it simmer hanggang sa lumambot. Kung mapapansin nyo, dumami yung ating sabaw dahil nagtubig pa yung ating chicken kahit hindi tayo naglagay ng water. Chinek ko lang yung aking potato at chicken kung malambot na ba siya. Pagkatapos ilalagay ko na yung mga iba pang mga sangkap. Yes, kumusta naman dyan? Comment down below kung anong inyong ulam at taga saan kayo para ma-shoutout sa next video. Ngayon pa lang ako maglalagay ng tubig dahil baka matuyan na, lalo't maglalagay na tayo ng Korean starch noodles. Ihulo natin yung mga madadaling maluto. Pinakuloan ko lamang at niyaang maluto ng mga 10 to 12 minutes hanggang sa lumambot yung noodles. So, cook it according to your liking. Naku, ang sarap nito guys. Mas i-absorb pa ng ating noodles yung mga flavors na nilagay natin diyan. Ito na nga guys, ang ating Korean braised chicken. My own version, syempre. Hindi siya authentic. Naku, napakasarap nito guys. I-try nyo na and comment down below kung saan ang inyong experience dito sa ating Korean braised chicken. Shoutout po kay Miss Emery K. Moria from Nueva Ecija. And shoutout po kay Miss Stephanie Natal from Antipolo. Ako nga palang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog.